Magandang araw ulit mga kababayan 'no. Dito na po tayo sa part 3 ng ating, reaction video regarding po sa, hearing ng, Senate sa, mga TNC, particularly sa Grab 'no. Yung mga, nangunguna natin na mga, ah, TNC, kagaya ng, Joyride at tsaka Grab. So, andito na tayo sa third part, which is, ginigisa pa rin si ginigisa pa rin po ang, Grab dito 'no. Sila pa rin yung, maraming issue na nakikita. So, dun sa last part, sa second part nung, ating, video, so, possible silang magkaroon ng suspension. So, ito ay, ang sabi ng, taga-LTFRB ay, subject for, investigation pa. So, which is, base dun sa hearing na yun, supposedly, meron na dapat silang, resolution ngayon. Pero it seems na dumaan yung Christmas, hindi naman sila nasuspinde. So, baka nagawan nila ng paraan. Nahanapan nila ng, butas ng lusot kumbaga. So, ito pagpatuloy natin dito sa third part. Medyo mahaba kasi tsaka maraming issue na ating, hihimayin po ano. Okay. Okay. Fines that were imposed on this matter. Okay. I have a couple more questions before we let Senator Bato de Rosa ask questions. Balik ulit tayo doon sa ano yung sa surcharge tumaas. So kung tumaas ang surcharge, reklamo ng mga driver, ganun pa rin kita nila. Dehado pa rin sila. So puro Grab lang yung TNC lang ang palaging tumitiba-tiba, if you will. Ba't ganun? So siyempre pag nagtaas ng surcharge, dapat tataas din yung commission ng mga driver. Diba? Mr. Chair, lahat po ng kinikita sa surge ay una 80% or above 80% po nito ay diretsong binibigay po sa mga drivers natin. Yun po yung una. Pangalawa po, yung natitira ay nire-reinvest po ng kumpanya para sa incentives ng ating mga drivers. In fact, by the tens of millions po kada buwan ang nire-reinvest natin into driver incentives, sa pagbibigay po ng konting dagdag dun sa pang-araw-araw po nila. So, yun po, masasabi ko po, halos lahat po ng nakukuha or kinikita mula sa surge ay bumabalik po sa ating mga drivers. Okay, tanungin ko si Mr. Mopas. Mr. Mopas, ano pa usually yung mga problems na encounter nyo inyong mga hinaing tungkol sa inyong mga sa TNVS na mga kumpanyang pinagtrabaho ninyo? Salamat, Mr. Chair. Bilang isang driver operator po for the past almost 9 years na po Tagal ako. na pala ni sir 'no? Talagang baka inabot niya pa yung kasagsagan ng Uber nun. Sa TNBS at ang Grab lang po kasi ang TNC na pinaglilingkuran ko bilang isang partner. Sir, loyal na loyal ka kay Grab Mukhang hindi ka nahihirapang makakuha ng pasahero diyan Ito po Samantalang sinasabi nila Samantalang nung panahon na naandyan pa ako, ang hirap ng biyahe. ng surge. Nung panahon po ng Uber times 5 po ito. Ngayon po, meron po tayong alituntunin at binigay po ng LTFRB na hanggang 2 times lang po ang surge dapat. Sa ngayon po kasi, nasusunod po Hanggang 2 times daw ang surge fee. 2 times ng kabuuang pamasahe o porsyento lang nun? Pakilinaw nga po. Kasi pag sinabi mong 2 times ng kabuuang pamasahe, napakalaki po nun. po yan pagka po meron tayong sinasabing law of supply and demand. Okay?
Kaya po nagkakaroon ng surge lalong-lalo na pagka rush Mhm. hour. Correct? Ngayon po tong Kapaskuhan natin, alam naman po natin na Mm. napaka-traffic, napakamahal na po ng Tama. gasolina. Yung pagsundo pa lang po namin sa Yan po yung pasahero, sinasabi ko kanina. talo na po kami. Kaya po yung sinasabi ninyong babawasan niyo po yung surge, wala naman po tayong mathematics na times 1 lang. Nagagamit lang po ito para madagdagan po ang aming kinikita. Ganun Actually, yung on the part ng pasahero, nagkakaroon ng surge fee kapagka nahihirapan ka mag-book. So, kapagka matagal ka mag-book, so every time na magre-rebook ka, tumataas yung presyo. So, ganun po 'yun. Pero sa kabilang banda, magtataka ka naman, on the part naman ng mga driver 'no, kahit umikot sila ng umikot during rush hour, may time na wala naman silang nakukuhang pasahero. Tapos sasabihin ng mga pasahero wala naman silang ma-book. So, ano ba talaga, hindi natin alam kung, merong hocus-pocus ba na nangyayari o talagang, hirap lang ang bawat isa na ano, na magpanagpo ano. pa man po, ang mga TNC po, lalong-lalo na po ang Grab, mapapatunayan ko po yan na meron kami mga KGR na sinasabi. Ibig sabihin po ng KGR. Ka-Grab benefits po ito. Meron po kami mga insentibo. Yun, regarding po dun sa mga incentives 'no, before napakalaki po niyan. Nung, time na nagpa-platform pa ako. Pero nung ako ay, hindi na bago ako umalis 'no, bago ako nag-stop, sobrang liit na po niyan. Like for example, sa halagang, ₱150. So, minsan kailangan mong, bumiyahe ng mga lima mga ganyan, 5 biyahe which is may oras lang po 'yun. At ang, masakit dito, pagka makukuha mo na yung, incentive mo, halimbawa palima mo na halimbawa na biyahe, so mahi-hit mo na yung incentive mo. Ang, gagawin sa'yo, kung mga kung mga alanganing oras, kung mga gabi, kasi usually ang, incentive is binibigay yan, during rush hour, umaga at saka sa hapon, during rush hour. So, yung incentive na yan, pagka last ride mo na, ang gagawin sa iyo niyan, ang pinakahuling, booking na ibibigay sa iyo niyan, ibabato ka niyan sa sobrang layo. Like for example, kung ikaw ay, nandito sa Manila, bumabiyahe ka halimbawa sa Manila or parte ng, Makati, ang, last ride mo niyan para makuha mo yung incentive mo, ang gagawin niyan, tatapunan ka na niyan ng, drop off ng mga parteng Cavite, Antipolo, dulo ng, QC. Ganyan po ang nagiging, ginagawa ng, ano diyan, ng, well, hindi naman sa lahat ng oras, pero may instances na ganyan. Pagka mahi-hit mo na yung ano mo, yung incentive mo, ganyan na nangyayari, ganyan ang ginagawa nung app. Sa totoo lang, napakatalino nung app. Bawat biyahe po namin, may kaukulang insentibo. Ibinabalik po nila. Okay. Iko-correct ko lang po siya 'no, hindi po lahat ng, driver ay nagkakaroon po ng, incentive ano, hindi po lahat. Merong mga matatagal na hindi nabibigyan ng incentive. Merong mga baguhan na may incentive, merong wala. So, hindi po lahat, pero karamihan meron. Karamihan nagkakaroon ng incentive, pero hindi po gano'n kalalaki at hindi po lahat. At saka isa pa, hindi po pare-parehas 'yan. So, 'yan po ay magkakaiba sa mga ano, magkakaiba po 'yan bawat, driver yung ibinibigay nila na incentive. 'Yan po ay, ang basis nila diyan kung hindi ako nagkakamali is yung performance mo. So, dun sila nagbe-base at saka yung, level mo ng, tier. Tier kung tawagin nila yon, yung, member, silver, gold at saka platinum. So, yun po yung tier na tinatawag.
yung leveling kumbaga ng iyong pag-grab. So number of rides po 'yun ang basis on buwanan. Ang hinihiling po sana namin, kasi po talagang napakahirap po ng biyahe ngayon dahil po sa traffic at sa mahal ng gasolina. Ang hinaing lang po namin, sana wag nang bawasan yung surge dahil importante rin po ito sa amin para masulit po yung aming kita para sa aming mga pamilya. Salamat po, Mr. Chair. Okay, so what you're saying now, base doon sa mga narinig ko, parang okay ang Grab. Konti lang. Hindi pa niya kasi na-try daw na mag-try sa isa-iba. So sa kanya naman na nanggaling na ever since Grab lang yung kanyang pa-partneran na. So hindi niya siguro natatry kung ano yung sistema sa iba. Pero honestly, kung pagkukumparahin mo ang Joyride, Grab, mas okay, mas maganda ang system talaga mas maganda talaga yung system ni Grab, sa totoo lang. Kumpara mo dun sa ibang platform, mas okay. Ang problema. Yung mga driver kausap kanina doon sa video na nagreklamo maraming problema. Bilang isang driver po, sabi ko nga sa inyo, 9 years na po. Opo. At sa edad ko pong ito, araw-araw pa po ako nagbibiyahe, kaya nararamdaman ko po yung mga nararamdaman ng aking mga nasasakupan bilang chairman ng mga Okay, driver po. so sir, anong gusto mong iparating sa Grab? Yung mga pulisya nila na hindi nyo nagustuhan na dapat baguhin o dapat pag-usapan? Opo, your chair, Mr. Chair. Sa kasalukuyan po naman kasi meron po kaming ugnayan sa kanila. Itong mga problemang ito, gaya po nung sinasabi ninyo. At importante po, unang-una po itong PWD na to, yung mga discount na to. Kasi po, sa totoo lang po, marami rin pong umaabuso dito sa paggamit ng PWD. Meron ako, hindi ko naman naranasan yan pero may mga nagkukwento sa akin ng mga kasamahan na may mga nagbo-book, halimbawa ay PWD. Ang magbo-book ay PWD tapos ang sasakay naman ay hindi. Ngayon pagka hiningan nila ng ID, ang sasabihin ay hindi po ako. Ang nag-book po sa akin ay naandun po sa bahay. Tapos tatanungin naman ng driver, sabi niya, bakit po nasa bahay? Kasi dapat po kung sino yung nag-book, siya po dapat ang sasakay. Lalo-lalo na kapag ganyan mga discounted. Hindi po dapat yan ipinapagamit. Bawal po yun. So ngayon, tinanong siya ng driver kung ang sagot sa kanya, nasa bahay po sabi niya ganyan. Ano po ba ang kapansanan niya kung okay lang po? Ang sabi daw nung pasahero, ang kapansanan daw niya ay parang pila yata, parang ganyan. Pero ang sabi nung pasahero, hindi naman po pilay bilis-bilis nga pong maglakad, nasa bahay. Alam nyo, kaya yun po yung mga ganyang instances. Meron pa dyan, student discount. Pero sasakay sa'yo madaling araw, galing ng mga inuman, puro lasing, mga estudyante, naka-student discount. Pagsakay pa sa sasakyan, minsan doon pa di ba? Sobrang kalasingan. Minsan nagdudumi pa doon sa loob ng sasakyan. Or kaya pagdating mo doon sa bahay, gigisingin mo pa kasi tulog na tulog. Maghihintay ka pa, ang tagal pa bago bumangon. Yung mga ganyang senaryo. PWD especially, yung mga fake po na ID, yung mga estudyante, magkagaling sa club, papakita yung yun nga po yung sinabi ko na, di ba, naabuso sa totoo lang. Minsan,
Bagay wala naman tayong magagawa kasi batas yan, eh, nasa karapatan naman ng bawat Pilipino yan, eh. Yun nga lang sana nagkaroon ng ano diyan, eh, nagkaroon dapat diyan ng ruling na kailan lang ba puwede na gumamit ng, mag-avail ng, student, discount. Kung papasok lang ba sa school o all throughout yan na ikaw ay estudyante regardless, kahit anong oras, kahit saan ka galing, 'di ba? Hindi o kaya magpapa-discount. Dapat galing lang sa eskwelahan. Ganun po yun. Yung iba po naman, ginagamit yung ID, hindi naman po Yan sila sinasabi. sasakay. Teka muna, sir. Excuse Opo. me. Di ba bago siya mag-register as student, magpapakita ng mga ebidensya? Ano mga ebidensya pinapakita? Nakalagay po kasi sa apps namin, kung ikaw ay isang estudyante, Kaya nga, so magpapakita ka ng ID from Opo. school dapat po. na yung registration mo sa school. Yes po. Oh, ano pang problema doon? Ako minsan po kasi, Sa'kin minsan, nangyari yan sa may part ng, MOA. May nag-book na estudyante. So, pagsakay nung mga dalawang, lalaki na siguro mga nasa sila, 18, 19 na siguro na dalawang lalaki. Pagsakay niya, so naka-student, eh. So, sinubukan ko, hiningan ko ng, ID. Ang, sagot sa akin ay hindi daw dala. Sabi ko, "Sir, bakit po?" Nakalagay po kasi kako sa app 'yan na prior ka na mag-book, possible na hingin ng, driver ng yung sasakyan niyo, yung ID as proof of, verification. Nakalagay po 'yan sa app. So tinry ko siyang hingin, ang sabi umamin na sila. Ang sabi nila, hindi daw sila 'yon. So nagpa-book lang daw sila, which is bawal po 'yun. yung iba, hindi na po nagpapakita basta may nakalagay lang na student. Hindi nga, sir. Di ba pag Grab, di ba nakalagay na sa option? Okay. Hindi lang kasi nila naipapaliwanag na maigi kaya inaanong maigi ni Senator Raffy sa hindi kasi nila alam na bawal po 'yun, eh, na kapag ikaw ang kukuha ng, ikaw ang mag-a-avail ng discount, so required ka na magpakita ng proof. Kahit saan naman, eh, subukan niyo sumakay ng bus. Mag-a-avail kayo halimbawa sa mga, fast food ng, discount. Hiningan kayo ng ID, 'di ba? Dapat kayo 'yun. Kayo yung mag-a-avail, hindi dapat ibang tao. So, 'yun lang naman yung sinasabi ni dito, ni chairman dito na minsan naaabuso, magbo-book, iba yung sasakay. Which is unang-una ang ruling po ni Grab talaga, kung sino dapat ang nag-book, siya po dapat ang sasakay or isa siya sa sasakay. So, nagiging, kaugalian na lang, pinapayagan na lang ng mga driver na merong mga ganyan na nagbo-book, na nagpapa-book. Pero dapat po 'yan ay, yan po ay applicable lang sa mga regular na booking. Pero pagka ganito pong mga discounted, saan ka naman nagkakita na hihingan ka ng discount, eh, iba naman yung pumunta do'n, o 'di ba? Eh, kahit naman siguro, kanino mo tanungin 'yon, hindi tama po 'yun Opo. Na yung customer nyo yon ay kunyari student, na tinanggap siya ng apps ng Grab as student because nagpakita na siya ng mga ebidensya tulad ng ID o school registration. Tama? Totoo po. Tama Okay. po. Tama po yung chair. At huwag niyo pong sabihin naman, Mr. Driver, na may mga nagpapanggap na PWD, mga estudyante. Meron siguro, pero dapat hindi nakalusot yan sa Grab kasi meron kayo screening process, di ba? Yun nga, eh, hindi talaga nila kasi naipaliwanag na maigi, regarding dun sa part na yun, eh. Ang sinasabi kasi nila, hindi sa nagpapanggap in the sense na during registration. Sabihin natin, tama yun, during registration, walang issue dun.
na na-verify sila, nakalusot sila sa registration na kung ano man ang i-avail nila na ano no na discount. Ang sinasabi dito ni chairman, kapag ka inavail na yung discount, halimbawa magbubook si PWD or magbubook si senior o kaya magbubook si student, ang nangyayari kasi iba ang sumasakay. Yun po yung gusto niyang ipaliwanag, hindi lang kasi nila na ipapaliwanag na mabuti. Yun po yun. Iba yung mag-walk-in sa inyo. Papakita yung ID, pwede natin sabihin fake. Pero pag yung nag-register sa inyo, pinoprocess nyo yun eh. Di ba? Nasa inyo diskarte yun kung paniwalaan ba yung pinakitang ID o hindi yung school registration. Ang verification po kasi na ginagawa dyan ng mga driver is just to make sure lang na halimbawa, kung sino yung nag-book, lalo na pag ganyan mga discounted, kung sino yung nag-book, make sure na siya yung pasahero. At kung hindi man nag-iisa siya, at least isa siya doon sa mga pasahero. Yun lang naman yun. Just to make sure lang na tama yung naandun sa app na isa siya doon sa pasahero. Kasi syempre, 'di ba, mag-a-avail ka ng discount eh. Kaya nga di dapat tinatanggihan talaga. Naintindihan ko naman na ilan sa inyo tatanggi dahil kayo pala nag-absorb ng 20% discount. Dapat Grab. Napag-usapan natin yun. Anyway, sige. Sir, thank you doon sa sa feedback mo. Andito yung angkas. Yun na. Angkas. Dito po, Mr. Chair. Nakahinga na Nasaan ng yung maluwag si attorney sa taga-Grab. Si Angkas naman ngayon ang gigisahin. Mr. Chair, dito po. Okay. Dito na po muna natin tatapusin, no? Kasi tapos na tayo sa issue ng Grab. So, maggagawa na ulit tayo ng panibagong part, no? So, magpa-part 4 po tayo para naman dito sa issue ni Angkas naman. Medyo mahaba-haba din tong sa part ni Angkas eh. So, lipat na po muna ulit tayo, no? Thank you so much at Pilipinas, wake up.